Ayun o, U1 at W2. So, check natin dito. Kung talagang tama yung terminal connections natin. Ayun o, si U1. Taglagyan natin ng CU1 at W2. U1, W2. So, check na natin kung tama. So, U1 at W2. Okay, so check na natin kung talagang tama. Ayun no, so tama po tayo. Si U1 at W2. Okay? Ayun no, U1 at W2. So check natin dito. Kung talagang tama yung terminal connections natin. Ayun no, si U1. Taglagyan natin ng CU1 at W2. U1, W2. So, check na natin kung tama. Ayan o, si U1 at W2. Sunod naman, yung phase B natin, CU2 at V1. Check natin. Ayan o, CU2 at V1. So, tama rin tayo. Yan yung mga magkakasama. Okay? Sa delta. So, ang sunod, si V2 at W1. Okay? Or si W1 or V2. Yan yung kailangan magkasama sa phase 3 natin. Check na natin. Ayun no, tama rin tayo. W1 at V2 or T3 or T5. Sila yung mga magkasama. Okay? Sa delta. So, tama pa rin tayo. Ayan ang magkasama. Okay? So, sana nakuha nyo yun mga masters ha. Okay, so dito naman lagyan din natin ng marking yung Y natin kung talagang magkasama uli kasi di natin na-check kanina. So, check muna natin yung ating ginawang winding. So, ang magkasama natin dito, di ba, si UVW2, U2, V2, W2. So, check na natin to. Ayun, no. Tama rin po tayo. Oh, U2, V2, W2. Sila ay magkasama. Okay? Yan yung mga combined terminals. Sa Y. Tapos, ito naman yung supply. U, V, W. U1, V1, W1. So, check na natin. Ito po siya. U1, V1, at W1. Okay? So, nakuha po ba? So, ganun po yung kailangan natin malaman. Yung internal winding ng mismong motor. So, tandaan nyo po yung ginawa natin ngayon ha. So, napakahalaga po niyan, yung mga magkakasamang terminal. Kasi, once na nagkamali ka ng terminal dyan, magkakaproblema talaga yung motor mo. Okay? So, dahil nalaman na natin yan, ipapanood ko muna sa inyo yung isang video na talagang medyo maganda rin yung animation. So, check natin. Okay, so tingnan po natin ito ng mabilisan mga masters. So, dito wala siyang tagging pero pinakita dito yung connection ng Y tsaka delta, yung mga mismong terminal, kung ano yung mga magkakasama. Pero hindi naglagay ng tagging dito. Pero same lang din yung paglalagay ng mga connecting link. Okay? So, panoorin natin ha. So, ayan. Okay, star connection. So, ibig sabihin Y connection. So, check natin. Okay, so yan. Tinanggal muna. Okay.
So, gagawin niya daw Y. O, yan. O, so, ibig sabihin, tatlo yung magkakasama na magko-combine. So, yan po yung Y. Okay? Tapos, nilagyan niya ng supply. So, dapat siyang pupunta dito. Kasi Y eh. Diba? O, ayan. Ayun, no? Ayan. So, dito, di nga lang siya naglagay ng tagging. O, pero yung connection, tama. Kasi, pinakita niya dito yung Y connections. Ayan, no? O, ito naman yung delta. So, check natin. So, sa delta, dapat ganyan yan. Ayan, o. Yan. Ayan naman yung delta. Ayun, o. Okay. So, yan na may tsura ng delta. So, sinuplayan niya. Ayan. So, dito naman niya magtatap. Okay. So, galing, di ba? So, yan naman yung connection ng delta. Tapos, syempre, kailangan meron kang ground. Ayun, no? Ayan. So, ang ganda ng animation, di ba? Okay, so yun po yung connection ng Y tsaka delta. Alright? So, ngayon, pag-usapan naman natin yung mismong control o tinatawag na star-delta control. Okay? So, check natin yung control. Okay, mga master. So, andito naman yung control natin. So, reviewin muna natin. Okay, so ito yung mga makikita natin. So, may breaker para sa motor, and then meron siyang breaker din para sa control. So, meron siyang start, meron siyang stop. So, dito makikita natin yung kanilang mga magnetic contactor. So, ito yung Y, ito yung Y, ito yung delta, at ito naman yung main contactor. Okay? So, meron siyang timer. So, explain po natin niya kung bakit nga ba may mga timer at bakit nga ba kailangan ng ganyan. So, dito makikita natin yung connections. So, ayan. So, ito na yung mismong terminal ng motor. Okay? Ayan. So, ito na yung mismong terminal ng motor pagdating sa mayroon ng control. Nakuha po ba? So, yan yung papaliwanag natin. Okay, so explain po natin yung kanyang operation ng control. Yung working principle niya. Okay, so meron tayong start, merong stop. Yung start, pag pinindot ko yung start, ang unang gagana po dyan, si main contactor, si timer, at si Y. Pag tumakbo yung main contactor, tatakbo na rin po yan si Y kasi nakasabay yung supply niya kay main contactor. So kapag tumakbo si timer, susupply niya ngayon si Y. Ito po yan yung kulay pula. Oh. Ayan o. Ayan, nakikita po ba? Yung kulay pula, dumang kay delta. So kapag si delta nakasarado, naka-close contact po yan. So tutuloy-tuloy yan dito. Ayun o. Pwede masusupply yung delta. Tatakbo lang si Y kapag nakapatay si delta. Kasi yun yung kanilang purpose nung auxiliary. Okay? E paano naman si delta? So kapag tumakbo naman si delta, ito naman yung supply niya. Dumaan din kay Y. Tapos, ito, pupunta green, dadaan dito sa coil. So, ibig sabihin, hindi sila magkakasabay or magkakasalubong. Kasi meron silang parang interlock connections na normally close. Alright? So, ulitin natin. Pag tumakbo yung magnetic contactor, yung timer, tatakbo si Y. Ang trabaho ni Y ay para gawing Y yung winding. Ito. I-short niya yan. Ito po yung trabaho niyan. Ayan o. Nakuha po ba? Ayan po yung trabaho niya, no? May tatlong wire na magkakadikit. Parang connecting link po yan na ilalagay niya dito. Pero dito niya papadaanin sa magnetic contactor. Ayan. Pagkatapos naman yan, mga 3 to 5 seconds, ang mangyayari naman sa winding ay magde-delta na. Kasi tatakbo na ito si delta magnetic contactor. Okay? So, ito naman yung tatakbo.
namamatay si Y, tatakbo naman si delta contactor. Kailangan mamatay muna siya kasi kung di siya mamatay, wala siyang supply kasi duman dito yung supply. Ayan o, yung kulay green o, ayan o, pumasok dito, pupunta dito ngayon sa coil ng delta. So, pinaka-interlock po nila yon. So, ang trabaho ni delta ay para gawing delta yung connections. Ganito, yung terminal. Okay? Delta niya. Paano niya gagawin yon? Di, kapag bumukas to, yung power dyan, dadaan dito. Pag ganun, no? Oh, ayan, diretso yan dito. Pag ganun. So, siya yung magsusupply dito. So, parang tumawid na rin yung supply mo sa kabila. Kaya, nag-delta na yung winding mo. Alright? So, sana nakuha nyo yun mga masters, ha? So, ayan yung trabaho ng star delta control or Y delta control. Alright? So, sa basic calculations naman, simple lang din. Okay mga masters, so ito naman yung ating basic calculations ng kanyang winding at voltage sa mismong coil. So, dito meron tayong sample dito na calculations. So, sa Y or star configurations, ito yan, yung configurations ng ating Y, ay ito yung formula natin na gagamitin. So, I line is equal to I phase. Tapos, yung V phase is equal to V line divided by 1.732. Okay? So, pag sinabing I line, ito yung dito sa supply nung line side nung breaker mo. So, kapag sinabing V phase, yun yung supply mo sa mismong winding. Okay, so halos pares lang po yan. So, sa winding, dito sa line side, ay tinatawag na line voltage. Kapag dito naman sa winding na, phase voltage. Okay? Or tinatawag na coil voltage. Yung ano yung magiging coil natin dito. So, aalamin natin ngayon yan. So, unahin na natin yung Y or star configurations. So, kapag sinabing configurations, ito po yun. Okay? Yung winding natin o yung coil natin nakakonfigure sa star or Y. So, ito yung magiging voltahe niya sa coil kapag once na kinonect natin sa Y. Okay? Kumbaga, halimbawa, in-start ko yung control, yung winding ko, naging Y, yung kanya connections, ito yung magiging current niya ngayon sa coil niya. Sa coil voltage niya, ay meron tayong resistance na 25 ohms or impedance. So, kapag in-apply natin dito yan, yung coil voltage natin ay magiging 230 volts. Okay? So, halimbawa, kasi yung ano natin ay 400 volts. Ito yung supply voltage natin. So, kapag kinuha natin yung kanyang phase voltage or yung coil voltage sa mismong winding, ay 230 volts ang lalabas. So, halos walang pinagkaiba to sa configurations ng transformer winding. Okay? So, tingnan natin dito. Kapag nasa Y siya, yung voltahe niya sa coil dito sa phase voltage ng coil ay 230 volts. Okay, kapag in-start ko to, inon ko tong ating control, ang lalabas diyan ay magwa-Y muna, di ba? So, yung kanyang voltahe kapag 400 volts yung ating supply, 400 volts yung ating supply na voltage, kapag inon ko tong start at nag-Y yung ating winding, ang magiging voltahe niya sa coil ay 230 volts. Okay? So, ano naman yung magiging current sa coil kapag nag-start siya or nakapag-Y siya? So, ito naman siya, 9.2 amps or 9 ampere. So, ano magiging current natin? Dito. Kasi ang coil current natin sa motor ay 9 ampere. So, ganun din yung magiging line current natin. Basta Y configurations. Okay? So, ang I line is equal to I phase. Kung ano yung supply, kung ano yung current mo sa phase, ganoon din sa line. Ngayon, kung ano yung current mo dito sa coil, halimbawa ito yung coil, ganoon din yung magiging current ko dito kasi isang linya lang po yan. Okay? So, delta naman tayo. So, halimbawa, in-start ko siya, nag-Y, and then 5 to 3 seconds, nag-delta na siya. Ano yung magiging current natin sa line at ano yung magiging current natin sa mismong coil? Okay, so ito naman siya. Apply natin ang formula. So, ang I line natin is equal to I phase. Multiply natin ng square root of 3 or
1.732. So, ang B phase natin ay equal sa V line. Paano nangyari yon? Ito po yan. Kung ano yung supply natin sa B phase, ganun din sa coil. Kasi nakaparallel lang yung ating coil sa mismong supply. Okay? So, 400 volts din yung papasok sa coil. Hindi tulad sa Y, ay halos nakaseries yung ating coil. So, magbabago ang voltahe dyan. Okay, so ang coil natin dito, napapasok sa winding, 400 volts. Na ito yan, no? 400 volts. Okay? So, kapag pumasok dyan 400 volts, pag kinuha natin yung kanyang coil current, ito ang lalabas, 16 ampere. Nakuha po ba? So, 16 ampere yung current natin sa mismong coil. Diyan. Okay? So, 16 ampere. Ang laki ng binago niya, oh. So, kapag Y, 9.2 amps lang. So, kapag delta na, 16 ampere na siya. So, napakalaki. Eh, ano naman sa line current? Eh, ito naman yung line current. Ang laki. 27. So, halos times 3 yung current natin. So, ang laki ng current natin. So, kaya naman, importanteng gamitan pala ng Y delta starter o tinatawag na star delta starter. Kasi, yung current ay marireduce natin ng 33%. Okay? So, sa voltahe naman, pagdating sa Y configurations, marireduce natin yung voltahe natin ng halos 58% compare doon sa delta. Okay? So, napakalaki kasi yung coil natin dito, 400 volts. Dito naman, 230. Yung coil voltage natin. So, halos 58%. Nakuha po ba? So, paano ba nakuha yung 58%? Kasi laging lumalabas yan pagdating sa motor. So, kunin natin yung 230. Divide natin ng 400. 58% or 57%. So, sa current naman, ang laki rin ng natipid. Halos 33% din. Okay? Halos 33%. So, ang laki. So, sa voltage, ulitin nga natin. So, 230 volts. Kung ilang percent yun. 57% or 58. Okay? So, yun yung kanyang kahalagan niya kung bakit nga ba kailangan gumamit ng star delta control or Y delta control para ma-reduce yung current niya compare sa delta. So, ang laki ng binaba ng current tsaka ng ating voltahe. So, kasi kapag nag-delta ka kaagad, ang taas ng current mo, apektado ngayon yung mga nakakonect sa building nyo, di ba? So, kukurap-kurap yung ilaw mo nun. So, dahil bumaba yung current, bumaba yung voltage, pati yung torque natin, bumaba na rin, syempre. Okay? So, yan yung kailangan natin malaman dyan sa calculations. Okay, so tapos na tayo mga masters. Sana may natutunan na naman kayo at dun sa mga baguhan. Sana may napulot kayong aral sa ginawa natin ngayon. Basta lagi lang natin tatandaan yung mga ginawa natin basic calculations at yung winding configurations. Okay? So, configurations ng Y, configurations ng delta. Yung kanilang formula, ito lang po yan. Sa control naman, lagi natin tatandaan na once na nag-start yung ating Y, ay marireduce natin yung voltage. Okay? Kaya nga tinawag siyang reduced voltage starter. So, ayan yung kahalagan ng Y delta control.